Ang Pagtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay isa sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumutulong na mayangat ang pamumuhay ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Sa pagsasabatas ng Republic Act 11310 noong April 19, 2019, ang 4Ps ang gagawing pambansang estratehiya ng gobyerno sa pagsugpo ng kahirapan. Layunin ng programa na mayangat ang kapakanang pisikal, panlipunan at pang-ekonomiya ng mga benepisyaryo at pataasin ang kamalayan ng sambahayan upang pahalagahan ang kanilang kalusugan, nutrisyon, edukasyon at aktibong pakikilahok sa komunidad at pamayanan. Sa ilalim ng Section 4 ng Batas, ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay sasaklawin sa loob ng 7 taon hanggang sa kaya na ng mga benepisyaryong graduate o umexit sa programa dahil may kakayahan na silang tumayo sa kanilang sarili. Maaari ng graduate o maalis ang benepisyaryo sa programa base sa alinman sa mga sumusunod na kadahilan. Ang huling batang minumonitor ng programa ay umabot na sa edad na 19 o nakapagtapos na ng high school. Ang kinikita ng pamilya ay mas mataas na sa poverty threshold at may kakayahang tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan ayon sa pinakabagong isinagawang assessment ng 4Ps. Ang sambahayan ay umabot na ng 7 taon sa programa. Ang sambahayan ay nagkaroon ng paglabag sa ilang kasunduan sa programa o kaya naman voluntaryong umalis ang benepisyaryo mula sa programa dahil dama na nila ang kanilang pag-unlad at upang makapagbigay ng pagkakataon sa ibang mahirap na pamilya na makasama sa 4Ps. Paano inihahanda ang mga benepisyaryo patungo sa graduation sa programa? Binuo ang Pantawid Kilusunlad Social Case Management Process na magsisilbing gabay upang maihanda ang sambahayan pag-graduate mula sa 4Ps sa loob ng 7 taon. Bahagi ng prosesong ito ang pagsasagawa ng social case management na layuning suriin ang antas ng pamumuhay at pangangailangan ng pamilya. Ang resulta ng pagsusuri ay magiging gabay ng DSWD sa pakikipag-ugnayan at sa kasunduang gagawin kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, organisasyon at lokal na pamahalaan upang maging katuwang sa paghahanda at pagtugon sa iba pang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Ito rin ang magiging basihan ng Local Advisory Committee at DSWD sa isasagawang case conference upang alamin kung ang sambahayan ay maaari nang makagraduate sa programa ng mas maaga o mas matagal pa sa 7 taon depende sa kahandaan nilang graduate. Paano nga ba tinutukoy ang mga benepisyaryong handa ng graduate? Ginagamit ng programa ang Social Welfare and Development Indicators Assessment o SWIDI bilang instrumento upang malaman ang pagbabago o progreso sa pamumuhay ng mga benepisyaryo sa aspetong ekonomikal at sosyal. May 3 antas ng pagtukoy sa pamumuhay ng mga benepisyaryo base sa SWIDI. Level 1 o Survival Level kung saan hindi sapat ang kinikita ng mga benepisyaryo upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Level 2 o Subsistence Level kung saan ang mga benepisyaryo ay may kakayahang makabili at makakain ng 3 beses sa isang araw, subalit wala pa rin kakayahang tugunan ang iba pang pangangailangan ng pamilya gaya ng edukasyon, pananamit at iba pa. Level 3 o Self-Sufficiency Level kung saan ang mga benepisyaryo ay may kakayahang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan at mayroon ng sapat na kinikita dahil may maayos na hanap buhay o regular na pinagkukunan ng ikabubuhay. Ito ang minimiting antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo upang sila ay makagraduate o makaalis na sa programa. Sa pamamagitan ng SWIDI, isusuri ang kakayahan ng pamilya na mapanatiling malusog at masigla ang mga miyembro nito. Inaalam kung ang sambahayan ay mayroong pinagkukunan ng masustansyang pagkain at malinis sa tubig at kasama na rin sa pagsusuri ang pagkakaroon ng tirahan, pagtugon sa mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya at kamalayan ng pamilya sa makabuluhang isyung nagaganap. Ano ang mga serbisyo para sa mga benepisyaryong magta-transition sa pag-graduate sa programa? Makakatanggap ang mga benepisyaryo na nasa transition phase ng ilang prioridad na serbisyo gaya ng mga trainings o pagsasanay upang pagtibayin ang kakayahan nila para sa pagnanegosyo o paghahanap ng trabaho, tulong pinansyal para sa pagbuo ng negosyo o kooperatiba,
at pagkuha ng mga scholarship grants, student loans at iba pang suporta sa edukasyon mula sa mga katuwang na ahensya ng programa. Sino ang magiging katuwang ng programa sa paghatid ng mga serbisyo o post-program services sa mga 4Ps graduates? Ang mga lokal na pamahalaan ay magtatakda ng sustainability plan para may pagpatuloy ang paghahatid ng serbisyo at gabay sa mga nag-exit na benepisyaryo tulad ng karagdagang pondo, kasanayan sa kabuhayan at iba pang serbisyong pampubliko. Sa tulong ng mga social workers ng lokal na pamahalaan, papaigtingin ang ugnayan sa mga organisasyon, pampubliko man o pribado para tuloy-tuloy na umunlad ang kabuhayan at estado ng pamumuhay ng mga nag-exit na benepisyaryo. Ang 4Ps ay patuloy rin makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang magbigay gabay o makipagtulungan para sa higit na ikauunlad ng serbisyo sa mga nag-exit na benepisyaryo at iba pang social services. Bawat benepisyaryo ng 4Ps na magtatapos sa programa ay larawan ng pagbawagi laban sa kahirapan. Kaya lubos na ipinagmamalaki ng programa ang mga sambahayang nakatawid mula sa kahirapan patungo sa mas maunlad na pamumuhay. Hangad ng 4Ps na manatili tayong sama-sama tungo sa matatag at sa matatagumpay pamilyang Pilipino.